Binati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible, wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible, kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan
you. Amen. Come on, let's praise Him. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We want to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We want to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be Open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nations. Open the nations. Establish your kingdom. Open the heavens. Pour out the Spirit. Jesus, be revealed. Yes. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face.
church. Let's testify the goodness of God in our lives. Come on. Go on, sing. I saw Satan fall like lightning. I saw darkness run for cover. But the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. I believe in signs and wonders. I have resurrection power. Still the miracle that I just can't get over, my name is registered in heaven. My praise belongs to you forever. This is my testimony from death to life. This grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. Sons and daughters, but with blood and washed in water. Sing the praises of the Spirit, Son and Father. Our God will finish what He started. Yeah, our God will finish what He started. Oh, this is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'm justified. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony. I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. If I'm not dead, you're not done. Greater things are still to come. Oh, I believe. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'll testify. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. Oh, I'm alive. This is my testimony from death to life. His grace rewrote my story. I'm justified. By Jesus Christ the righteous, I'm justified. This is my testimony. This is my testimony.
Hallelujah, Lord, you are my hiding place. You protect me from trouble, and you surround me with songs of deliverance. So Lord, right now we pour out our hearts of worship to you. For you are good and you are worthy, O Lord, to be praised. Hallelujah. Hallelujah. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day and leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Come on, let's sing it one more time, church. Savior of my soul, I confide in you. Through all my darkest moments, in you I find, in you I find, yes Lord, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days and leads me in your ways. Forever I surrender all to you.
name is the name above every other names. No one can compare to you, Lord. And Lord, we thank you for you're always in control. So Lord, in the midst of our adversities, Lord God, in our trials, Lord God, in the challenges that we face, Lord, we choose to trust in you. Lord, we choose to fix our eyes on you. Hallelujah. Lord, we thank you. We thank you. Pinagpalang umaga sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration by Pagsamba. Ang unang linggo sa buwan ng Hunyo. Maganda at pinagpalang umaga sa ating lahat na nakatutok po sa ating live broadcast ngayon pong umagang ito sa ating official Facebook page. Tayo po ay napapanood mga kapatid sa pamagitan po ng ating live streaming. Ayan, magandang araw po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon dahil tayo po'y pinagsama-sama ng Diyos muli sa gawain ng Panginoon ngayong araw po ng linggo, araw ng Panginoon, araw ng pagsamba. Kaya po sama-sama tayo magbibigay ng papuri, pagsamba sa ating Panginoon. Kanina, ginawa na po natin yung pagpanimula sa ating pagsamba that God is here sa buhay natin. God is here sa ating pagsamba. At alam natin, mararanasan natin ang kanyang presensya as we come to Him, as we worship Him, as we give Him thanks, at as we glorify His name, ay patuloy nating mararanasan ang kanyang mapagpala at mapagkilos na gawa sa ating mga buhay. Magandang umaga po sa lahat na nakatutok sa ating live broadcast. Good morning! Live na live po tayong napapanood sa ating pong official Facebook page. Huwag kakalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating live broadcast ngayon pong umagang ito. Ayan, binabati po natin ng good morning ang lahat po na naka-tune in na po sa ating live broadcast dito po sa ating Facebook Live. Ayan, binabati po natin ng blessed morning si Ate Claire Garjola. Ayan, magandang umaga at sa kanyang buong pamilya. Binabati rin natin from Bataan si Brother Reden Calara. Good morning. Nabati rin natin from Batangas, Nanay Ellen Arandia and family. Nabati rin natin from Silang, Cavite. Nabati natin si Brother Ervil at ang kanyang buong pamilya, si kapatid na Syra, si Baby Alicia Shikaina, si Arfi at si Rafi. Good morning dyan sa Silang, Cavite. Good morning po sa inyo. Binabati rin natin ng good morning sina Brother Ed at Ate Beth at ang kanilang buong pamilya kay na Mika, kay Michael, kay Gab, kay Joy, kay Nailo, kay Bea, at patuloy natin binabati ang kanilang buong pamilya. Good morning. Binabati rin natin ng good morning. Ayan, wala. Patuloy natin binabati ng pasasalamat ng ating pong mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Binabati natin ang ating National Director, si Pastor Adet Colitoy ng happy birthday. Nabati rin natin si kapatid na Levi Amis ng happy birthday. Nabati rin natin si Brother Rogelio
Endoso. Ayan, good morning po at happy birthday. Binabati rin natin, kasama rin natin ngayong umaga si kapatid na Jocelyn Graciano at ang kanyang buong pamilya. Binabati natin ng blessed morning. Ayan, excited po ba kayo sa panibagong tatahakin nating series sa Book of Genesis, Genesis 22? At ako po ay excited nang ibahagi sa inyo ang napakayamang salita ng Panginoon. Nabati rin natin ng good morning ang lahat ng nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal. Ayan, happy anniversary. Binabati rin natin ang aking pong pamilya, si Pastora Nalin, si Sam at si Naomi ng blessed morning. Ayan, tuloy-tuloy po tayo. Mamaya po ay meron tayong face-to-face gathering dyan po sa HPCI Lemery, Batangas. Ayan, mamaya po ay meron tayong face-to-face gathering. At mamaya din po, pagkatapos po ng live broadcast na ito, tayo po ay mapapanood sa ating YouTube premiere, sa ating official YouTube channel, ang His Presence Church Cavite and Batangas. Doon po ninyo makikita rin po yung replay sa ating worship service. Ganun din mga kapatid sa ating cell celebration. Pagkatapos nito ay meron naman tayong replay dito po sa ating Facebook. Maraming salamat po. Tayo po ay sandaling manalangin. Hilingin natin sa Panginoon ang kanyang pagkilos at paggawa sa ating mga buhay. At patuloy natin hingin sa Panginoon ang kanyang presensya, ang siyang kumilos. Hingin natin ang Holy Spirit ang manguna sa atin, gumawa sa ating buhay, at patuloy na maranasan natin ang kapahayagan, ang kapangyarihan, ang anointing ng Banal na Espiritu sa pag-aaral po natin ng kanyang mga salita. Let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po naming ipinagpapasalamat sa iyo ang panibagong buwan na amin pong tinanggap ngayong araw na ito. Panibagong araw, unang linggo sa buwan ng Hulyo. Nagpapasalamat kami, Lord, at this moment, Lord God, this Sunday, first Sunday of the month, ay aalalahanin namin ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Papasalamat kami, O Diyos, sa patuloy mong pagsama sa amin, pagpapaalala sa amin, sa pagpapakita sa amin ng higit na at wagas mong pagmamahal para lalo naming ma-realize, ma-appreciate, ma-inspired ng iyo pong mga salita, Panginoon, sa ginagawa mo sa aming buhay, na kahit di kami karapat-dapat, tinanggap mo kami, at minahal mo kami, at patuloy niligtas mo kami, O Diyos. Kaya Lord, sa amin pong pakikinig ng iyo pong mga salita ay magdulot po sa amin ng patuloy na kalakasang spiritual ang bawat salitang aming maririnig, lalo na sa bagong journey namin, Lord, na tatahakin sa Genesis 22. Excited kami, Lord, na patuloy na maranasan ka, patuloy na makita pa ang halaga ng mensaheng ito na nakafocus sa iyo, Panginoong Jesucristo. Kaya our dear Holy Spirit, ikaw po ang mag-mentor sa amin, kayo po ang magpastor sa amin, kayo po ang maging great teacher namin, kayo po ang mag-guide sa amin at mag-reveal sa amin ang katotohanan ng iyo pong mga salita sa umaga pong ito. Lord, we come to you, Lord, with a heart na talagang fully surrendered sa iyo sa lahat ng area ng aming buhay. Hinihingi po namin na kami iyong siyasatin sa mga oras at sandaling ito sa lahat ng aming mga karumihan, isip, salita at gawa. Tulungan mo kami, Lord, na magkaroon ng tunay na pagsisisi at tunay na paghingi ng tawad sa lahat ng amin na gawang pagkakamali. Linisin mo kami ng iyong banal na dugo upang anumang aming tatanggapin mula sa iyong mga salita ay walang makahadlang sa diretso sa aming mga puso, maging ang aming mga tainga ay walang makahadlang sa aming mapapakinggan upang magdulot ito ng pananampalataya sa aming mga buhay, ay walang maging hadlang sa gagawin mo sa amin, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we cancel all the works of the enemy. We cancel, Lord, na maging yung mga hahadlang sa gagawin mo sa amin, Panginoon, sa umaga pong ito. We pray and we ask you, our dear Holy Spirit, to give us wisdom, knowledge, and understanding to know you more, to
to experience more of your presence, Lord God, ngayon pong umagang ito. At sa pamagitan po ng aming pakikinig ay maabot mo kami, Panginoon, at maranasan namin ang mga katugunan sa amin po mga panalangin. Maranasan namin, Lord, ang pagkilos mo sa aming mga buhay. Kung kami may mga pangangailangan, kung kami ay may mga pinagdadaanan, kung kami ay may mga karamdaman, Lord, sa pamagitan ng iyong mga salita, dumaloy ang espiritu ng kagalingan. Ang espiritu, Lord, na patuloy na siya tatayo sa amin at magbabangon sa anumang uri ng karamdaman. At Lord, we are praying for more of you, more of your presence, more of your blessing, more of your power, Lord God, and your anointing sa aming mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos. We claim the victory, Lord God, sa aming pong gawain ngayong pong umaga. Hindi lang po sa online, maging sa face-to-face. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, saan man kaming dako naroroon. Patuloy, Lord, na ang bawat kalungkutan, bawat problema, ikaw po ang yumakap sa amin. Makita namin that you are our great provider, you are our great God, na laging nandyan para sa amin. Thank you, our dear Jesus. Thank you, dear Holy Spirit. Thank you, dear Father God. We give you all the glory, honor, and praise. In the mighty name of Jesus we pray. Amen, amen, and amen. Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. Welcome po sa gawain ng Panginoon dito po sa ating Sunday Worship Cell Celebration. Sama din po natin si Brother Acer, ayan, Mercado, na nasa, kung ako nagkakamali, siya po yung nasa Taiwan. Ayan, ingatan ka ng Panginoon, kapatid, dyan sa ibang bansa. At kasama ng iyong buong pamilya ay maranasan mo ang pag-iingat at gabay ng Panginoon. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Good morning po sa bawat isa. Welcome po again sa gawain ng Panginoon. We are now down to Genesis 22. Amen. No? At isa sa pinagpapasalamat natin sa Panginoon habang tayo'y dumadalo sa ating Sunday Worship Cell Celebration ay nakakatapos po tayo ng bawat chapter. Amen po ba? At i-congratulate mo at bigay natin ang lahat ng pasasalamat at pagpupuri. Bakit? Kasi, Lord, naka 22 chapters na po kami. Amen. Dati, chapter 1 lang, hindi mo pa matapos. Genesis chapter 1, verses 1, hindi mo pa matapos. Pero ngayon, natapos natin. Nasa Genesis 22 na po tayo. And try to imagine that goodness ni God, hindi lang po sa atin, no? Hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi naaabot po sa iba't ibang panig ng mundo ang gawain pong ito, mga kapatid. Dahil alam nyo po, marami po tayo mga kapatid na nasa iba't ibang panig ng mundo, sa Europa, no? Sa Asia, marami mga kapatid na naaabot po ito. At na-amaze po tayo sa ginagawa ni Lord. At even yung mga kababayan po natin na nandyan sa bayan ng Panginoon, sa Israel, sa bansang Israel, ay nagpapasalamat tayo dahil naabot na rin po tayo doon ng gawain ng Panginoon. And I believe na simula pa lang po ito ng pagkilos ng Lord, kaya hindi po tayo dapat magsawa na ibahagi po sa pamagitan po ng pag-share ng live broadcast natin, kasi yun po yung libre. No po, yung paglo-load lang talaga ang may bayad, pero nagagamit po naman natin ito. Actually, ang internet is basic necessity na natin, mga kapatid. Kaya napakahalaga po na i-share po natin ang ating live broadcast. Bakit? The more we share our live broadcast, mas lumalawak po yung reach natin sa abroad. Okay? At isa na po tayo sa kinikilala ni Meta ng FB na syempre hinihinga na po tayo ng mga details, mga kapatid, dahil loobin ng Panginoon na mag-monetize din po at makatulong sa gawain ng Panginoon ang ating Facebook, official Facebook page. Okay? So, continue to share, continue to like, to follow. No po, kung di pa po kayo nakakapag-like at nakakapag-follow, ay mag-follow at mag-like na po kayo. Binabati natin ng good morning, kasama rin natin si Sis Karen.
At si Brother Raymond, ang kanyang buong pamilya, good morning po. Okay, so diretso na po tayo. Mamaya po, meron po tayong Lord's Supper. Kung meron po kayo diyang tinapay at meron po kayong pwedeng gawing pangsaro ay pwede tayong magsama-sama no po na mag-alaala sa ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan po ng Lord's Supper. No, yung mga elemento, ang tinapay at ang saro. Okay, mamaya po yan pagkatapos po ng ating gawain. Okay, purihin po ang Panginoon. Excited na po ba kayo? Say amen. Praise the Lord. Ayan. So, masaya po ako na maibahagi sa inyo ang panibagong yugto sa gawain po natin ngayong umagang ito. Okay, let's go now sa ating mensahe. We are now down to Genesis 22. Ayan. Ayan. So, ang ating pong title ay pinamagatang The Lord Will Provide. Amen. The Lord will provide. Sabihin nga po natin sabay-sabay kahit kayo nandiyan sa mga tahanan. Declare it. The Lord will provide. Sabay-sabay tayo. The Lord will provide. Genesis 22. Ito pong Genesis 22 ay isang kwento ng Panginoon sa atin at very familiar po ang bawat isa sa atin dahil ito po ay patungkol sa paghahandog ni Abraham kay Isaac. At ang isa sa mga, siguro po ang Genesis 22 ay isa sa mga pinakapopular. No? Sabi ko nga po, isa lang po sa mga pinakapopular na kwento sa buong Biblia. At siguro pati bata ay very familiar sa storyang ito. At alam nyo po, sa Bible ay isa po ito sa mga most requested na story na atin pong naririnig, no? Kung ikaw ay nag-Sunday school noong araw, isa po yung kwento ni Isaac at si Abraham na inihandog si Isaac ang isa sa mga naengkwentro mo na kwento. At alam naman natin na ang climax ng life story ni Abraham ay ito po, itong Genesis 22. Kumbaga ito po ang pinaka-peak ng story ng buhay ni Abraham. So siguro narinig mo na yung story ng pagde-dedicate or paghahandog, pag-o-offer ni Abraham kay Isaac, no? Na ginagamit sa mga sermon during Father's Day o maaaring ginagamit din ito kapag child dedication. Madalas po yan. Yan ang mga topic o ginagamit minsan as topical sermon para i-challenge po ang mga kapatid natin sa loob ng iglesia na mas maging radikal, mas maging masidhi, matindi ang pagsunod at pagsasakripisyo pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. At dahil sa sobrang pamilyar ang bawat isa sa atin sa kwentong ito, maaaring yung iba, no, yung over familiarity sa kwentong ito ang maging hadlang sa iyo at sa atin na magkaroon tayo ng bago, no, new and fresher encounter with God and to His Word. Ulitin ko po baka mamaya iniisip natin dahil alam na natin yung storya, dahil hindi na bago sa atin ito, alam niyo po yung pagiging over familiarity sa story sa Bible, yan po ang umahadlang sa bawat isa sa atin na makaranas ng bago, ng fresh and new encounter sa Diyos at sa Kanyang mga salita. So I invite you, mga kapatid, this momentous day, no? Because Sunday is a celebration, so I invite you na makinig ng mabuti. Amen po ba? Makakaasa po ba ako na kahit na ikaw ay over familiarity na sa storyng ito, I hope and pray na ang Diyos ay may bago at may pagkilos na fresh matatanggap mo sa Lord. No? Kaya ini-invite ko sa iyo na makinig kang mabuti, huwag ka munang gagalaw dyan ng kung ano-ano, huwag ka munang kumilos dyan, makinig ka munang mabuti kasi alam ko na may bagong sasabihin sa iyo ang Panginoon at may inihanda ang Diyos na mensahe para sa iyo na dapat mong marinig. Okay?
Huwag nating sabihin na, "Oh, pastor naman, ilang beses ko nang nabasa yan. Alam ko na inihandog si Isaac, tapos di natuloy. Alam ko na yan. Ilang beses ko na yung nabasa." Alam niyo po, sa pakikinig natin, ang panalangin ko ngayong umaga, nabigyan tayo ng Lord ng kakaibang paningin. No? Ano ibig sabihin mo, pastor, na kakaibang paningin? Gusto ng Panginoon na ang aking dalangin at gusto ng Lord, naniniwala ako, at kalooban ng Lord na meron tayo ibang makita. No, may makita tayo at buksan ng Diyos ang ating paningin kung ano ang gusto niyang makita natin. Kung anong gusto ng Diyos sa makita natin sa kwentong ito. Hindi lang kung ano ang gusto nating makita. Ulitin ko po iba kasi yung gusto ng Diyos na ipakita sa gusto mo lang na makita. Okay? So tulad ng approach natin sa lahat ng mga naging sermon natin from Genesis 12 to Genesis 22 to 21, no, last month, ay lahat po ng sermons natin from Genesis 1 na rin, sama na rin natin, ay lahat po ito naka-gospel centered eh. Lahat po ito ay gospel-centered reading mula sa story ni God. No, ibig sabihin, hindi po tayo nakatutok kay Abraham lang. Hindi po tayo nakatutok kay Isaac lang. Hindi po tayo nakatutok kay Sarah lang. Kasi sila yung mga main characters sa Bible story. Hindi po tayo dapat maging man-centered. Hindi tayo dapat nakafocus sa mga main character. Saan po tayo dapat nakafocus every time we encounter the story of God? Siyempre, from God dapat. Dapat si God ang bida. Ibig sabihin, kaya sinasabi natin, lahat ng sermons natin ay dapat gospel-centered. Ibig sabihin, ang Diyos ang bida. Okay? Walang ibang bida dapat dito. Hindi bida si Abraham. Hindi dapat si Isaac ang sinasamba. Hindi dapat si Sarah ibilib na ibilib tayo, no? Kahit kung isipin natin, kung si Abraham yung nagtatanghal, yung extraordinary faith niya, mamamangha ka, grabe yung faith niya, grabe yung obedience niya kay Lord sa kwentong to. Kung yan ang isip mo, sa sobrang tindi ng pananampalataya ni Abraham, sa sobrang tindi ng kanyang pagsunod, I believe hindi mo pa mas naiintindihan kung anong ibig sabihin nito. Alam niyo po, sabi sa isang book, sa Preaching Christ from Genesis, the narrative looks not to praise of a creature, but to the praise of God. Ibig sabihin, itong kwentong ito ay hindi para papurihan yung tao, kung hindi para purihin ang Diyos. Amen? So ngayon pong araw na ito, isipin natin, sino ba ang bida sa Genesis 22? So pastor, ibig sabihin kung hindi ko titingnan si Abraham, hindi ko rin titingnan si Isaac, ibig sabihin wala naman pala itong kinalaman sa buhay ko, ganun ba yon? Hindi po. Meron po. Okay? Hindi naman susulat ng Panginoon to sa buhay natin kung wala tayong maiintindihan. Meron naman syempre. Kaya nga natin pinag-aaralan at pag-aaralan. No? Pero dapat ipaalala din sa atin na ang buhay natin is not about us. It's about God. Amen? Sabihin nyo, my life is not about myself. It's not about us. It's all about God. Amen? So, ang pag-aaral ng Biblia ay hindi para makakuha ka ng hugot. Ulitin ko po ang pag-aaral ng Bible hindi para makakuha ka ng hugot. Makahugot ka ng mga moral lesson sa buhay mo. Hindi po lang yun. No? Hindi para makahugot ka lang. Ibig sabihin, kaya ka nag-aaral ng Bible, ng Biblia, dahil nakafocus ka kung ano ang dapat mong, no? Nakafocus ka sa kung ano ang dapat nating gawin. Ano ang pinagagawa ng Diyos sa atin, no? Ibig sabihin, ang focus natin na kay Kristo na kay Kristo at sa kung ano ang ginagawa niya para sa atin. Ulitin ko po, nakafocus sa Diyos, nakafocus kay Christ, nakafocus sa kung anong ginawa niya para sa atin. Ibig sabihin ba nito, pastor, wala na akong gagawin kasi dapat focus ko na lang kay Christ? Meron tayong gagawin. Okay? Ibig sabihin, kapag may sinabi ang Diyos sa'yo, dapat may tugon ka, may response tayo.
Okay? Sinabi sa yung story, ano ang tugon mo dyan? Ano ang response mo dyan? No? Sa gospel-driven response, dapat, anong response mo? Dapat, yung pananampalatayang meron ka, mas lalong umaalab. Kumbaga parang yung gasolina, yung faith mo, finu-fuel pa. No? Dinadagdagan, ino-overflow yung fuel. Yung iyong biyaya, yung biyaya ng Diyos na nararanasan mo, kung bakit ka sumusunod sa Panginoon, meron ka na nun eh. May grace of God ka na. Pero dahil narinig mo yung Genesis 22, hindi lang yung pananampalataya mo ang na umapoy. Hindi lang pananampalataya mo ang nag-alab. Okay? Kundi yung biyaya ng Diyos ay mas lalong lumakas, mas lalong naging makapangyarihan, kaya ka sumusunod, mas lalong tumindi yung pasasalamat mo sa Diyos dahil sa ginawa niya sa buhay mo. Amen? Kaya kung meron man tayo mga promises na i-claim sa story na ito, kailangan ipaalala sa atin na we don't claim yung mga promises na hindi naman intended ng Diyos sa atin. Okay? Kung nakakabit lahat yun sa blessings na meron tayo kay Kristo, yun. No? Ibig sabihin mga kapatid, huwag mo i-claim yung promises ng Diyos kay Isaac, kay Abraham. Ang i-claim natin, ikakabit natin lahat yung promises na yun kay Jesus Christ, at si Jesus Christ ay may promise sa atin na kaya naging promise yun ng Diyos sa kanilang, kay Abraham at kay Isaac, dahil may Kristo na tumupad nito sa buhay natin. Kaya nga, wala naman tayong pangako na pwedeng tanggapin ng sa sarili lang natin. Hindi mo naman pwedeng tanggapin yung pangako ng Diyos kay Abraham lang, no? Kailangan i-connecta mo si Kristo doon para matanggap mo yon. So I believe na mas mamaintindihan natin ngayon yung kwentong ito na kung nasubaybayan mong mabuti ang nakaraang kwento ng buhay ni Abraham. Kaya napakahalaga po na nag-aaral ng Bible Nag-aaral tayo kasi hindi mo maiintindihan yung Genesis 22 hanggat di mo nabasa yung 21, 20, 19, 7, 18, 17 hanggang sa Genesis 12. Kaya inuunti-unti natin dito. At kung nakikinig kang mabuti, no, ang Diyos bubuksan niya ang puso mo, bubuksan niya isip mo, no, dapat receptive ka sa teaching ng Holy Spirit. Alam niyo po, napaka-importante ng Holy Spirit sa ating kalagitnaan. Why? Kasi siya yung nagtuturo. Siya yung nagpapaunawa sa iyo. Siya yung nagbubukas ng puso mo. Siya yung nagbubukas ng isip mo. Nagiging receptive ka. Ibig sabihin, mas lalo kang nakafocus sa sasabihin ng Holy Spirit. At every time the Holy Spirit speaks, no, mas ma-appreciate mo ngayon ang mensahe ng Diyos sa Genesis 22. Na hindi lang ito para lang pagaanin yung loob mo, hindi lang ito para mabless ka lang ng sadya, kundi ang kabuuan nito ay para sa katubusan ng sangkatauhan. No? Kasali po ang dealing ng Diyos, no, sa Israel sa Old Testament, na tinuturuan po tayo nito kay Kristo. Lahat po ito ay nakalid kay Jesus Christ. Yung nangyari kay Abraham, na ibinigay niya yung kanyang sariling anak, pinakamamahal at kaisa-isang anak. Kung titingnan niyo po, this pattern ay nakakabit kay Jesus Christ at sa Father God. Kung paano ibinigay ng kanyang kaisa-isang anak, ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak, dahil sa pagmamahal niya sa sangkatauhan, ibinigay niya yung kanyang begotten Son na si Jesus Christ para maging alay. No? A redemptive, kaya nga redemptive history. Ito ay to redeem mankind, no, sa ating kasalanan. So ibig sabihin, merong significant application sa buhay natin ngayon ang Genesis 22. So let's start. Point number 1, part 1 ng ating The Lord Will Provide. Ano yung part 1? God tested Abraham. God tested Abraham. Dalawang verse lang po sa Genesis 22 ang ating focusan sa part 1. Okay? So kailangan natin talaga ang salita ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Gusto kong simulan dito.
Kailangan natin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Agree po ba kayo mga kapatid? May kausap pa po ba ako? Oh. Again, kailangan mo, kailangan ko, kailangan nating lahat ang salita ng Diyos sa ating buhay. Ang buhay pa naman natin ay, kung papansinin natin, no? Kung bakit kailangan mo ng salita ng Diyos sa buhay mo. Kasi yung buhay natin, napakahaba at napakahirap na paglalakbay. Hindi madali ang buhay. Tama? Hindi madali ang ating paglalakbay sa mundong ibabaw. Minsan, iniisip mo, habang umeedad ka, mas lalong hindi dumadali eh. Mas lalong nagiging mabigat. Mas lalong nagiging mahirap ang ating paglalakbay. Kung bata-bata ka pa, siguro may naiisip mo, bata pa naman ako, hindi mo pa naiisip siguro yon na habang tayo'y umeedad, hindi mo naiisip na mahirap ang buhay, no? Maghintay ka lang ng ilang panahon, siguro marirealize mo rin yon. Alam niyo po, ngayon po ay malapit na ako mag-40, mag-40. At iniisip ko, imagine 40 years na akong nabubuhay sa mundo. Noong araw, iniisip ko lang mga 12, 15, 20. Pero ngayon, papunta na ako sa 40 na edad. So iniisip ko mga kapatid, in my 40 years of my existence, wow, parang Miss Universe of my existence In my 40 years sa buhay ko mga kapatid, makikita mo, hindi naging madali sa akin ang aking naging paglalakbay. Isang napakahaba at mahirap na paglalakbay ang aking mga pinagdaanan. At kung ikaw ay bata-bata pa, iniisip mo na sa 12, papunta ka pa lang sa 20s, papunta ka pa lang sa 30s, nagsisimula ka pa lang. Alam niyo po, nung bata ka, wala kang pinoproblema eh. Wala kang pinoproblemang kuryente, wala kang pinoproblemang upa, wala kang pinoproblemang mga bayarin. Ngayon, na ikaw ay may sarili ng pamilya, sabi ko nga sa mga anak ko, alam nyo, i-enjoy nyo yung pagiging bata. No? Matulog kayo ng tanghali. Dati kasi ganyan lagi yung pangaral sa akin ng matatanda. Matulog ka ng tanghali. Kumain ka ng oras. Kasi pagdating ng araw na ikaw na ang naghahanap buhay, kahit na gusto mong matulog, kahit na gusto mong magpahinga, hindi ka makapagpahinga kasi meron kang binubuhay. Tama? So, makikita natin habang dumaragdag ang edad, mas umahaba ang ating buhay, mas nagiging mahirap yung ating paglalakbay. Amen? So, I hope and pray na yung mga bata ay marirealize mo rin yan. At masasabi mo rin talagang tama yung sinasabi ni nanay na talagang hindi madali ang buhay. Pero tayo po yung mga nasa edad na, kaedad ko na po kayo. Ngayon po ay 38 years old na po ako. No, papunta na nga po ako sa 40. Sabi nga na iba, life begins at 40. So, pero kung may edad ka na, huwag yung matanda, masakit po yun eh. Pero kung may edad ka na, alam mo po yung sinasabi ko, naiintindihan mo yung sinasabi ko ngayon mga kapatid, na sa buhay natin, hindi po madali at mahirap po yung ating pagiging paglalakbay. At sa dami ng hirap na pinagdaanan mo, how you wish life will get easier. I'm just praying na sana ang buhay natin mas maging madali. Pero sa totoo lang, ang dami ng hirap na pinagdaanan natin. Nananalangin tayo, Lord, how I wish na hindi ko na pinagdaanan yung mga mahirap na ito. At alam niyo po, kapag may mga problemang nasusolve, kung ikaw ay medyo may edad na, no, meron ng blessing na matagal mo nang hinihintay, lagi kang napapasalita, praise the Lord, salamat po Panginoon. Bakit? Kasi alam mo na ang Diyos ang kasama mo eh. Tulad ni Abraham, sa kwento po sa Genesis 22, buksan po natin yung unang bahagi sa verse 1. Dumating ang panahon. Okay. Ibig sabihin mga kapatid, pagkalipas, sa ibang salin kasi pagkalipas ng ilang panahon. Okay? Darating at darating ang panahon na ito. Okay, dun muna tayo sa dumating ang panahon. Alam niyo po, lahat ng bagay may panahon. No?
At sa bungad na bungad pa lang ng kwento ng Genesis 22 verse 1, dumating na ang panahon. Sa last chapter, after 25 years of waiting, marami pong iyakan, maraming kapalpakan, maraming mga struggles. Nagkaroon din ng anak si Abraham at si Sarah ayon sa ipinangako ng Diyos after 25 long years of waiting. Maraming pinagdaanan. Malungkot lang ang nangyari kasi after 3 years na ipanganak si Isaac, ay alam naman natin sa Genesis 21, kaya napakahalaga na sundan mo yun eh. Pinaalis na si Hagar, no? At pinaalis yung anak niya kay Hagar na si Ishmael, pero in that period siguro mga nasa 12 to 15 years old si Isaac noon, no? At mukhang sa pagpapaalis naman at sa pagpapalayas ni Sarah kay Hagar at kay Ishmael ay mukha namang parang naging peaceful naman, naging maayos naman ang lahat sa pamilya nila. Pero doon pala tayo pupunta, akala natin okay na. Pinanganak na si Isaac, okay na si Sarah at si Abraham, wala nang problema. Pero dumating ang panahon, no? Meron palang darating na pagsubok na higit pa sa lahat ng pagsubok na pinagdaanan ni Abraham. Dumating ang panahon na sinubukan ng Diyos si Abraham. Okay? Sa panahon ng pagsubok, mga kapatid, sa halip na katakutan natin ito, madalas nakakatakot pag tayo'y sinubukan. Sa halip na talagang katakutan natin ito, no, dapat tingnan natin na ang bawat pagsubok na dumadating sa ating buhay ay oportunidad ng Diyos para maipakita ng Diyos kung anong klaseng pagkakilala natin sa Kanya. Ibig sabihin, ang pagsubok ay isang lugar na ipinapakita ng Diyos kung sino siya sa buhay mo at ipapakita din ng Diyos kung sino ka. Kung anong klase ang pagkakakilala mo sa Kanya. 'Di ba kapag wala tayong test, pag walang testing, pag walang trials, pag walang problems, mga kapatid, hindi mo ma-reveal sa isang tao kung hanggang saan ang kanyang paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Every testing is an opportunity to reveal who God is sa buhay natin. Amen po ba? Kasi kung walang testing in life, kung walang pagsubok, mga kapatid, hindi natin malalaman kung gaano katibay ang ating pananampalataya sa mga pangako ng Diyos sa atin. Hindi po pwede na naniniwala ka lang sadya. Hindi po pwede na naiintindihan mo lang sadya. At para mangyari at malaman mo, matupad mo ang sinasabi ng salita ng Diyos, kailangan may aplikasyon sa buhay mo. And for you to know na naa-apply mo ang Word of God, ay pag dumating na ang panahon na ikaw ay sinubok ng Diyos. Uulitin ko po. Pag dumating ang panahon ng pagsubok, diyan po makikita kung gaano katibay ang iyong pananampalataya at sa pagsubok ding ito makikita kung anong klaseng pagkakilala mo sa Diyos na meron ka. No? Sa buhay ni Abraham, mga kapatid, wala nang pagsubok na mas mahirap pa sa lahat ng pagsubok kundi ang panahong ito na sinubukan siya ng Diyos. Okay? Alam natin, kahit nakapikit, alam natin ang ipinagawa ng Diyos sa kanya. Tinawag niya si Abraham at sumagot si Abraham sa kanya. Okay? So, ipinapaalam sa atin na yung pinagawa ng Diyos sa kanya ay isang pagsubok o testing. Kasi yung pagsubok ng Diyos, sabi nga ng Lord, di ba? Hindi naman tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kakayanin. So, alam natin yon, mga kapatid. Pero pag dumadaan talaga ang isang tao sa pagsubok, talagang nakikita kung anong tibay ang ating pananampalataya. Kaya maraming bumibigay dahil yung pagsubok ay nakikita natin na talagang parang pinarurusahan tayo ng Diyos, no?
pinaalam sa atin o pinapaalam sa atin na alam natin na may pagsubok na ito, no? Pero nung time na to, hindi alam ni Abraham na may pagsubok na darating sa kanya. Isipin mo mga kapatid, wala namang nakakaranas ng pagsubok na scheduled. Amen? Pag dumating ang panahon, mga kapatid, na sinubukan ka ng Diyos, hindi po ito schedule mo ang nasusunod. Schedule ni God. Okay? Again, hindi mo schedule ni Lord ang mga testing and trials. Okay? So, ipinapaalam sa atin, hindi alam ni Abraham na mayroong matinding pagsubok ang Diyos sa kanyang buhay. Okay? So, sapat sa kanya kung ano yung alam lang niya. Okay? Ganun naman tayo eh. Hindi natin alam kung kailan darating ang panahon na pagsubok ng Diyos sa atin, pero ang tanong mga kapatid, sapat sa'yo kung ano lang yung alam mo. Kaya dapat may alam. Sabi nga ni Kuya Kim, dapat may alam. Okay? Hindi po pwede na hindi mo napaghahandaan ito. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi lang pwedeng laging masaya ang buhay. Kaya nga, hindi lang joyful. Meron ding sorrow sa buhay. Meron ding iyakan, may kalungkutan din. At ang problema mga kapatid, marami sa atin, hindi natin alam ang panahon kung kailan tayo susubukan ng Diyos. Kaya dapat, during the time na hindi pa tayo nasusubukan ng Diyos, hindi pa dumadating ang matinding pagsubok na ito, mga kapatid, dapat meron na tayong sapat na alam. May sapat tayong paghahanda. Kaya nga sabi ko po lagi sa mga kina-counseling ko, dapat hindi lang lagi nakikita mo yung ganda ng iyong paglilingkod. Hindi lang lagi na masaya. Dapat pinaghahandaan mo rin yung araw ng kalungkutan. Bakit? Mga kapatid, pag dumating ang panahon ng pagsubok, mga kapatid, dito babase kung ano lang yung alam mo at kung ano lang ang pinaghandaan mo. Kaya minsan, mga kapatid, ang alam lang, pinapakita sa atin ng Lord na si Abraham, sapat na sa kanya kung ano lang yung alam niya. No? Kung ano lang yung pagkakilala niya sa Diyos, for the last 40 years na paglilingkod at paglakad niya sa Diyos. 40 years na siya sa Panginoon eh. So sa totoo lang mga kapatid, si Abraham ay tinagurian ng Diyos na talagang kaibigan ng Diyos, friend of God. Tinawag pa siya ng Diyos na siya ay kaibigan, siya ay aking kaibigan. Kasi mga kapatid, si Abraham at ang Diyos, ang relasyon nila ay meron silang napakalapit na relasyon sa isa't isa. No? Pero I believe the closer you get to God, it doesn't mean na magiging madali ang buhay. Hindi porket malapit ang relasyon mo sa Diyos at kaibigan ka ng Diyos, hindi ibig sabihin yon na mas magiging madali na ang buhay mo. Na ibig sabihin, exempted ka sa mabibigat na mga pagsubok. Alam niyo po, baka nga mas humirap pa nga at sa panahon na ito po yung pinakamatinding pagsubok na pagdadaanan ni Abraham. No? Ibig sabihin, God will put to test our relationship with Him. Yung relasyon mo sa Diyos, susubukin yan sa panahon ng mga pagsubok. Sabi sa kanya ng Diyos, Abraham, tinawag siya ng Diyos. At sa ibang salin, mga kapatid, meron pong quotation na sa verse 1 na sumagot din siya. Pero ang sa iba, kapag binasa niyo po yung ibang version, narito po ako. Tinawag siya ng Panginoon, Abraham. Ang sagot naman ni Abraham, narito po ako. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagsasalita. At tayo naman ay nakikinig. At tayo naman, hindi lang nakikinig, dapat tumutugon din tayo sa sinasabi niya. Okay? Ibig sabihin, kapag may sinasabi ang Diyos, kapag tinawag ka ng Diyos, dapat meron kang pagsunod at pagsagot. Okay? Dapat mabilis ang iyong pakikinig. Hindi pwedeng dededmahin mo lang ang Diyos. Hindi po pwedeng sasabihin mo, Lord, I'm busy. Tawag ka na lang next time. No? Next time ka na lang tumawag.
Alam niyo po, every time na tatawagin ka ng Diyos, katulad ngayong araw na ito, tinatawag ka niya. And I believe, hindi lang si Abraham ang pinapakita ng Diyos sa atin ngayon sa storyang ito. Tinatawag ka rin niya na maaaring mayroong kang matinding pagsubok na hinaharap sa mga oras na ito at ang Diyos tinatawag ka, ang sabi ng Panginoon, sa pangalan mo, katulad ni Abraham, Abraham, sasagot ka kaya? Sa puntong ito, sumagot si Abraham sa kanya, narito po ako. Again, we must pay attention kapag may sinasabi siya sa atin. Kasi ang susunod niyang sasabihin, mga kapatid, is very crucial. Okay? So kung hindi mo papakinggan ng Diyos, hindi ka magiging handa. Tama? Pag hindi mo pinakikinggan ang tawag ng Diyos sa iyo, hindi ka nag-aral ng salita ng Diyos, hindi ka nag-usimba, wala ka maririnig. Baka mamaya, dumating ang punto sa buhay mo na dumanas ka ng matinding pagsubok, di mo alam ang gagawin mo. Bakit? Kasi pastor, hindi ako nakinig eh. Hindi ako tumugon sa Diyos. Meron pala siya pinapaunawa sa akin dahil meron palang darating na mabigat na pagsubok sa aking buhay. Kaya lang, hindi ako nakinig. Alam niyo po, yung mga mangyayari sa storyang ito ay napaka-crucial pagdating sa buhay ni Abraham. Hindi lang para kay Abraham crucial ito kundi napaka-crucial po sa bayang Israel sa kanilang magiging kinabukasan. Bakit? Kasi yung redemptive plan ng Diyos through Abraham, sabi ng Diyos sa Genesis 12:3, na sa pamagitan mo, Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Ibig sabihin, may nakataya na crucial na bagay kay Abraham. So kung ganun pala ka-crucial, mahalagang malaman ang sagot sa tanong na, will Abraham pass the test? So may matinding pagsubok, papasa kaya si Abraham sa pagsubok na ito. Alam niyo po, ang test na hahawakan at na tutugunan ni Abraham ay hindi exam na pang grade 1 lang. Mga kapatid, hindi rin test na pang high school lang. Hindi rin test na pang graduate school lang. Alam niyo po, ito po ay testing na sobrang hirap. Bakit? Ano ba yung test sa kanya? Heto po kasi ang sabi ng Diyos sa kanya, verse 2 ng chapter 22. So tinawag nga siya ng Diyos, sinubukan siya ng Diyos. Pagkatapos, sinabi niya, dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. Yung pag-word lang na dalhin mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac, madali Pero may kasunod So, dadalhin mo at pupunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ialay mo siya sa akin bilang handog na sinusunog. Again, dalhin mo. Okay? Pumunta kayo. Yan yung mga utos Umakyat kayo. Okay? Ialay mo siya. Okay? Ilan yon? Dalhin mo, pumunta kayo, umakyat kayo, pagkatapos ialay mo siya. Mga kapatid, siguro, kung ikaw ang nandoon sa pagkakataong yon, makikita mo mga kapatid, pinadadala sa iyo, hindi lang kung anong bagay pinadadala sa iyo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. So actually, may hawig din po ito sa initial calling ng Lord kay Abraham na iwanan mo mga kamag-anak mo, pumunta ka sa lugar na sasabihin ng Diyos. Yan po yung ganyan-ganyan na pagkakatawag ng Diyos kay Abraham nung siya'y nandoon pa sa bayan ng Ur. Pero ibang level po ang difficulty nito. Madali na iwanan yung lugar, kaya mo pa siguro yun na lisanin mo ang lugar, kung saan ka pinanganak, tapos pumunta ka sa bayan na tuturo ko sa'yo. Pero mga kapatid,
sa utos na ito, ibang level ang hirap nito. Iba ang level ng difficulty nito, mga kapatid. Bakit? Nung palayasin ni Sarah, na sinusugan pa ng Diyos several years ago, mabigat na mabigat sa kalooban niya na palayasin si Ishmael. Di ba? Si Ishmael, pinalayas lang. Labis niyang ikinalungkot. Dahil anak din niya si Ishmael, pinalayas lang sa lupang pangako, sa Kanaan, no? Pinaalis lang siya dahil anak din naman niya si Ishmael. Pero nang palayasin ito, mga kapatid, labis na ikinalungkot ni Abraham ang pangyayaring ito. So paano pa kaya kung si Isaac na ang tagal niyang hinintay, 25 years niyang hinintay nilang mag-asawa, pagkatapos balikan natin. Ano sabi ng Lord? Pag akyat mo sa bundok na ituturo ko sa iyo, ialay mo siya bilang handog na susunugin. Aba mga kapatid, hindi lang yun. Ano bang klaseng relasyon meron sila? Batay sa description ng Genesis 22 verse 2. Kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Mga kapatid, ang relasyon, dahil wala na nga si Ishmael, so ibig sabihin, binuhos ni Abraham ang kanyang pagmamahal sa kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Mga kapatid, ibang relasyon ang meron sila. Kaisa-isa yan. Naka-highlight sa Bible yan. Na kaisa-isa at pinakamamahal na anak ni Isaac na pinakamamahal na anak na si Isaac, no? Ibang usapan yung father-son relationship na ganun na lang. Kaya kung pasaway kang anak, iniisip ko kung pasaway kang anak, siguro madaling palayasin eh. Pero kapag may word na pinakamamahal mo, nako, iniisip mo pa lang yung pinakamamahal mong anak, iaalay mo sa Diyos bilang handog na susunugin, yung salita pa lang na pinakamamahal mo, makakaya mo bang isipin? Ikaw sumagot mga kapatid ikaw lumagay sa storya ni Abraham. Makakaya mo bang maisip na mamamatay ang anak mo? At paano mo naman magagawa na okay lang no? Kung iniisip mo na isang bagay lang na gusto mo tapos isinurrender mo sa Diyos Pero ito, anak mo. No? Makakaya mo bang maisip na mamamatay ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak? Paano mo naman magagawa na ikaw mismo ang inuutusan ng Diyos na papatay at maghahandog bilang sinusunog na handog ang anak mo? Kung sa puntong ito mga kapatid, mukhang hindi tama. No? At kung tama man ang sinasabi ng Diyos, hindi po madali ito. Isa po ito sa pinakamahirap na desisyon na pwede niyang gawin. Hindi po ito yung paghahandog na nakagawian natin, na ginagawa natin sa child dedication. No? Kaya nga, ang paghahandog natin, ihahandog mo lang sa Diyos ang anak mo Yung i-dedicate mo lang. Pero ito mga kapatid, madali kapag i-dedicate pagpapa-dedicate mo sa Panginoon, ihahandog mo lang, napakadali lang nun. Kahit gumastos ka pa ng malaki sa handaan no problem di ba? Pero ito, susunugin, anak ko, nakaisa-isa at pinakamamahal kong anak, gagawin kong burnt offering, na parang hayop na papatayin, na susunugin para ialay sa Diyos sa pagsamba. Teka, hindi ba pinagbabawal ng Diyos? Iniisip mo, no? Teka lang, Lord. Di ba pinagbabawal mo, Lord, yung pagpatay? Ibig sabihin, pati child sacrifice sa tulad ng ginagawa ng mga paganong bansa. Merong ibang bansa na gumagawa, inaalay yung anak nila, sinusunog. May gumagawa po talaga niyan. Pero sinabi ng Panginoon, di ba pinagbabawal mo, Lord, ang pagpatay? Ang tanong, lalabagin ba ng Diyos ang sarili niyang utos? Okay? Ibig sabihin, may moral problem yung test na ito. Okay? Mas matindi ay yung may kinalaman sa pangako ng Diyos
ang magkakaroon ng problema. Ano ba yung promise ng Lord? Balikan natin, Genesis 17 verse 19. Sumagot ang Diyos, ang totoo ay ito, ang asawa mong si Sarah ay manganganak ng lalaki at papangalanan mo siyang Isaac. Ito po yung promise eh. Sa kanya ko ipagpapatuloy ang kasunduan ko sa iyo. Kanino? Kay Isaac. At magpapatuloy ang kasunduan ito sa mga lahi niya magpakailanman. Ibig sabihin mga kapatid, kung papatayin si Isaac, hindi na ito matutupad. Oh. Manganganak ng lalaki, sa kanya ko ipagpapatuloy, kay Isaac ko ipagpapatuloy ang kasunduan ko sa iyo, at magpapatuloy ang kasunduan ito sa mga lahi niya magpakailanman. Okay? So, ibig sabihin, kung papatayin ng Diyos si Isaac, hindi ito matutupad. Kasi di na siya magkakaanak eh. 25 years mong inintay, 90 years old ka, 100 years old yung si Abraham. Tagal nyo hinintay. So, ang tanong, ang Diyos ba sisirain niya yung kanyang sariling plano? O, kayo po sumagot. Sisirain ba ng Diyos ang sarili niyang plano? Siyempre, hindi. So, sa haba ng biyahe natin sa kwento ni Abraham, Pastor, ganun lang magiging ending? Tapos na? Marami siguro tayong tanong, bakit ginawa ito ng Diyos? Bakit pinangyari ito ng Diyos? Pero hindi natin alam, ang hindi natin alam sa storyang ito, alam niyo kung ano? Mga kapatid, ano kaya ang iniisip ni Abraham? Yun ang hindi nasabi dito eh. Ano kaya ang iniisip ni Abraham? So kahit gaano ka curious na malaman kung ano ang tumatakbo sa isip ng isang ama na naghintay ng 25 years sa pangako na tuparin ng Diyos na siya'y magkaroon ng anak, na napalayas na nga yung isang anak sa labas, tapos ito naman, mamamatay naman yung kanyang pinakamamahal at kaisa-isang anak. Talagang iniisip natin, ano kaya ang tumatakbo sa isip niya? Nagagalit kaya siya sa Diyos? Naiinis kaya siya sa Diyos? Ano kaya ang tumatakbo sa isip nitong mamang ito? Ano kaya ang unang bagay na tumakbo sa kanyang isip nang sabihin sa kanya ng Panginoon na umakyat ka, dalhin mo, pumunta kayo, umakyat kayo, tapos ialay mo siya na handog na susunugin. Siguro mga kapatid, pagdating sa langit, kasi wala namang sinabi kung anong nararamdaman niya, di ba? Siguro pagdating sa langit, pwede natin siyang tanungin. Di ba? Siguro yan ang una mong tatanong. Anong feeling na narinig mo yan na sinasabi ng Diyos sa iyo? So iisipin mo, ano nga kaya? Ano kaya iniisip niya, no? Alam niyo po, ito po yung pinakamahirap na sa mga pagsubok na dinanas ni Abraham. Alam niyo po, si Adan at si Eva, bagsak eh. Bumagsak sa test na binigay ng Diyos sa Garden of Eden. Ano ba yung test sa kanila? Na hanggat maaari, huwag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy ng mabuti at masama. Hanggat huwag niyong lalapitan. Yun lang naman ang testing ng Lord sa kanila eh. Kaya lang lumapit dahil hindi sapat yung kanilang nalalaman, mga kapatid. Tinetest ng Lord kung papaano katutugon sa panahon ng pagdating ng panahon ng pagsubok. Ang tanong, mga kapatid, kung tayo ang susubukin. Kung si Adan at si Eva bagsak sa test, sure na sure, baka tayo'y bagsak din. Mga kapatid, yung madalingang pagsubok, ilang beses na tayong bumagsak. Paano pa kaya kung ganitong katulad ng pagsubok na dinadaanan ni Abraham? Kamusta kaya si Abraham sa storyang ito? Paano ka kaya tutugon kapag meron kang mga pagsubok sa buhay? Paano ka kaya kikilos? Paano ka kaya mag-iisip kapag dumating ang panahon ng Diyos sa iyong buhay?
Sa part 1 na ito, ang realization ng Panginoon sa atin. Iniisip natin, Pastor, hindi naman ipapahayag ng Diyos, hindi naman papahintulutan ng Diyos na ako'y subukin. Pero hindi rin naman sinabi ng Panginoon. No? Tinitingnan din naman ng Diyos. Hanggang saan kaya ang pagkakilala ng taong ito sa akin? Hanggang saan kaya ang pagkakilala mo? Gaano kaya katibay ang iyong pananampalataya sa akin? How you will respond to God kapag may pagsubok ng dumarating sa iyong buhay? Papaano, Pastor, kung hindi ko narinig ang mensaheng ito? Alam niyo po, sa panahon ng ating buhay, napakahalaga na nauunawaan natin ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Dahil maybe one of these days, dumating ang panahon na ito na tayo subukin ng Diyos. Bagamat hindi tayo susubukin ng Diyos ng higit sa ating makakaya, pero marami sa sinusubok ng Diyos, marami na dumating ang mga pagsubok na hindi nakapasa sa test ng buhay. Kapatid, kung naririnig mo ang mensaheng ito, ito'y paalala sa iyo ng Panginoon na sa panahon ng pagsubok, alam natin may Diyos na magpo-provide sa ating buhay. Alam natin na kasama natin ang Diyos sa lahat ng laban ng buhay. Ang problema, kamusta ka? Sapat ba ang iyong pinangahawakan? Sapat ba ang iyong mga salitang tinatanggap? Darating ang oras ng pagsubok sa ating buhay. Kailangan mong maging matatag. Kailangan mong maging handa. Kailangan mong kumapit sa Kanya. Kailangan mong maging katulad ni Abraham na sa lahat ng bagay, maaaring ito ang pinakamabigat sa pagsubok sa kanyang buhay. Hindi lang sa kanya, maaaring maging kay Sarah. Ano man ang pumapasok sa kanyang isipan, naniniwala ako na pagdating ng pagsubok, dalawa lang ang magiging tugon natin. It's either bumagsak ka o makapasa ka rito. Kaya tayo bumabagsak sa pagsubok at hamon ng buhay dahil hindi natin ito napaghahandaan. At ang salita ng Diyos, ang pinakamalaking batayan at pinakamalaking bagay para malaman mo na kapag dumating ka sa matinding hamon ng buhay, alam mo kung papaano ka tutugon sa mga problema at hamon ng buhay. Pastor, di naman natin alam kung anong dadaan sa buhay natin. Yes, we don't know kung anong hamon na gagawin ng Diyos sa atin. Pero sinabi ng salita ng Diyos, hindi magbibigay ang Diyos ng mga pagsubok na hindi natin kakayanin. Lahat ng pagsubok sa ating buhay ay maaaring pinagdaanan na at nakasulat na sa salita ng Diyos kung paano sila nagtagumpay sa kanilang mga pinagdaan ng pagsubok. Maraming lingkod ng Diyos ang naging failure. Maraming lingkod ng Diyos ang hindi nagtagumpay. Maraming mga Kristiyano na sinubok na hindi nakalagpas sa kanilang mga pinagdaan ng pagsubok. Bakit? Kasi nawala yung kanilang paghahanda sa Panginoon. Yung madaling ang pagsubok, bumabagsak tayo. Ilang beses tayong nag-fail. Paano kaya sa kagaya nitong si Abraham? How about Abraham in this story? Kagaya natin mga kapatid, I pray sa kabila ng mga pagsubok na dadating sa ating buhay, makaya mo at maging matatag ka. Dahil sa tuwing tayo dumadaan sa pagsubok, inihahayag ng Diyos kung gaano mo siya kakilala. Ipinapakita ng Diyos na sa tuwing may dumadaang pagsubok, tinitingnan ng Diyos kung gaano katibay ang iyong pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po.
dahil sa puntong ito, alam namin, Panginoon, tinuturuan mo kami. Pinapaalalahanan mo kami na sa hirap at sa dami ng pagsubok na aming pagdaraanan, lahat ng ito is a testing of our faith. Sa trials, Lord God, is a testing how we respond to you, O God. Kaya Lord, sa mga kapatid namin na dumadaan sa isang mahaba at mahirap na paglalakbay, Lord, alam namin, the best way para malagpasan namin ito ay lumapit sa iyo. I-surrender sa iyo at alamin ang kaya mong gawin sa lahat ng ito. Lord, alam namin na ikaw lang ang tangi naming kailangan sa panahon ng mga pagsubok na mabibigat sa aming buhay. Tulungan mo kami na sa pagkakataong ito, makita na ang susi sa tagumpay ay wala sa aming husay, wala sa aming galing, wala sa aming talino, kung hindi na kay Kristo lamang. Lord, strengthen us. Help us to hear more from you, Lord God, through your word. The more we hear your word, the more we hear you, Lord, the more strength ang aming nare-receive sa aming faith. Kaya Lord, we thank you dahil lahat ng aming mga pagsubok, it will lead to you. Ikaw ang dahilan, Lord, kung bakit namin mapagtatagumpayan ang lahat ng ito. Alam namin, Lord, sa gitna ng panahon ng pagsubok, ang susi at solusyon sa lahat ng ito ay walang iba kundi kayo. Sinabi mo sa iyong salita, bagamat walang pagsubok na dadaan sa aming buhay na hindi namin kakayanin. Bagkus lahat ito, pinahintulutan mo, Panginoon, para subukin ang aming pananampalataya, para makita ang aming pagkakilala sa iyo. Pero Lord, tulungan mo rin kami na hanggat nandyan si Kristo, hanggat kami nananalig sa iyo, Panginoon, Lord, sinabi mo sa iyong salita, you will strengthen us. You will give us power. You will give us victory against all trials, Lord God. Kaya Lord, help us na pag dumating ang panahon ng pagsubok, kaming lahat, Panginoon, ay nakakapit, nakaangkla sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na bawat isa sa amin ay huwag malayo sa iyong nais at kalooban. Lord, huwag kaming bumagsak sa mga pagsubok na ito. Kaya Lord, maraming salamat dahil tinuturuan mo kami na lahat ng ito ay nakakabit kay Kristo. At alam namin, Panginoon, yung joy sa trials, kung bakit puno ng kagalakan ang puso ng mga lingkod mo, O Diyos, sa gitna ng mga pagsubok ay dahil may Kristo silang umaalalay sa kanila. Kaya Lord, we thank you dahil sa panahon ng mga kapatid namin dumadaan sa matitinding pagsubok, even yung inyong lingkod, ang iyong iglesia, Panginoon. Alam namin, Lord, inihahanda mo kami. Ang salita mo, O Diyos, na ito ay paghahanda para sa amin, na kung darating ang mabigat na pagsubok sa aming buhay, naniniwala kami, O Diyos, natutulungan mo kaming maipasa ang lahat ng ito dahil si Kristo ang kasama namin sa lahat ng labang ito. Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Holy Spirit. Thank you, dear Father God, for this wonderful message na ipinaunawa mo sa amin. Salamat dahil mas lalo naming nakita na kahit na ito'y paulit-ulit naming naririnig, nagbigay pa rin sa amin ng panibagong hamon ang mensaheng ito. Lord, we thank you dahil mas lalo naming na-appreciate, our dear Holy Spirit, ang mensahe mo, O Diyos,
sa amin ngayon pong araw na ito. Maraming salamat sa iyo namin binabalik ang lahat ng kapurihan, pasasalamat. We claim victory over all the trials, Lord God, through the name of Jesus. By the grace of God, mas lalong ma-empower yung aming faith, mas lalong ma-empower yung grace na binibigay mo sa amin to obey you more, Lord God, sa gitna ng mga hamon at pagsubok. Maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, sa iyong walang katapusang pag-alalay sa amin sa mga panahon ng aming mga pagbagsak, sa aming panahon ng aming mga kakulangan, sa kabila ng aming mga bagay na hindi kami naging karapat-dapat. Salamat, Lord, dahil sinamahan mo kami at ginabayan mo kami. Gabayan mo pa rin kami, Panginoon, at samahan sa mga darating pang hamon sa aming buhay. Maraming salamat. Ito pong aming panalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen, amen, at amen. God bless you, mga kapatid. I hope and pray na this time, inihanda ka ng Panginoon. At dapat sapat ang iyong alam mo ang gagawin ng Diyos, alam mo nasa Bible lahat yan, mga kapatid. Kaya pinaghahanda tayo ng Diyos na dapat mas maging malalim ang pagkakilala natin sa Panginoon para maging handa tayo sa lahat ng hamon at bigat ng buhay. Maraming salamat po. To God be all the glory. Siya ang bida. Si Kristo ang bida sa lahat ng ito, sa mensaheng ito, sa selebrasyong ito. Dahil si Jesus, maganda yung mensahe niya para sa atin ngayong umagang ito. Maraming salamat. Nais ang Diyos, hindi lang ikaw ang mapagpala. Gusto rin ng Lord magamit ka to become a blessing sa iglesia at sa kanyang gawain. Kaya kung ikaw ay nagnanais na maging bahagi at maging channel of blessing, you can give your tithes, your offering faithfully to God via online sa i-flash natin sa screen. Maraming salamat sa iyo. Pagpalain ka ng lubos ng Panginoon. Maranasan mo ang biyaya, ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. To God be all the glory. We love you and we are praying for you. God bless you. Ingatan ka palagi ng Panginoon. San man sulok ka o bahagi ng mundo naroroon. God bless you. Maraming salamat po. To God be all the glory. God bless.